Pilipinas. So pag-usapan natin tong isa pang balita na to bago tayo magtapos. So eto, Franz Castro, dinimanda ng mga IPs. Oo, baka nakakalimutan kasi natin Masyado namamayagpag tong ponyemas na ito Yung mga mainstream media, talagang laman ng mainstream media itong kupal na babae na ito. Oo, talagang parang ipinagtatanggol pa nila ng bonggang-bongga ito na alam naman nila pare-pareho na ito ay mayroong kaso at siya ay napatunayang mayroong kasalanan at nananawagan ang mga katutubo natin diyan sa Davao na ito ay tanggalin diyan sa Kamara. Tingnan natin kung aaksyonan ba ng Kamara ito. O sige, pasok. Ang bahan ng reklamo sa House Ethics Committee ang isang makakaliwang kongresista. Alamin kung ano ang grounds o mga basehan ng reklamo sa balita ni MJ Mondehar mula sa Kamara. Mula Mindanao ay dumayo pa dito ngayong araw ang ilan sa ating mga kapatid na IPs mula sa tribo Talaingod para sampahan ng reklamo ang isa sa mga itinuturing nilang kalaban ng tribo. Pinatatanggal ng tribal leaders ng Talaingod, Davao del Norte si ACT Teachers Representative Franz Castro. Si Castro ay naunang tinukoy ni dating Pangulong... Sabi ko nga ba't nyo pa pinatatanggal? Yan, natatanggal naman na yan. Matatalo naman yan sa Senado, mawala na yan sa kapangyarihan. At pagdating ng panahon na yon, dapat magtago na to sa bundok dahil Biden, madam, wala nang tutulong sa'yo. Yung kaso mo na guilty ka, malamang sa malamang, matalo na din at makulong ka lang, hinayupak ka. At dating ng panahon na yon, dadalawin kita talaga sa kulungan para palakpakan ka. Deserve mo yan. So ito, pinapatanggal ng mga natin, ng mga katutubo natin. Again, ang NPA, ang in-infiltrate niyan, yung mga talagang sobrang lalayo, yung mga katutubo. Kasi mga kaalaman sa lahat ng bagay. Hindi sila halos nararating ng biyaya ng pamahalaan. Kaya yun ang ginagamit nila. Yun ang binibrainwash nila. Pati lupang hinirang binabago nila doon. Pati eskwelahan, turo sa eskwelahan binabago nila doon. Para maging kasama nila na lumaban sa gobyerno. Nung panahon ni PRD, panahon ni Pastor Kibuloy, pinuntahan nila yung mga malalayang lugar na yon. In-involve nila yung mga malalayang lugar na yon sa sa activities ng mga local government. Naging katulong nila yung mga LGUs para abutin yung mga liblib na lugar. Nagpagawa ng mga kalsada si PRD, farm to market land sa mga malalayong mga kabundukan, mga lugar para mas mabilis yung mga produkto nila maibaba nila sa kapatagan para ibenta. So suma total, dahil dun sa laban ng nila Duterte and LCAC, talagang bumaba yung bilang ng mga rebelde at na-educate yung mga IPs, indigenous people natin, mga katutubo natin, na how vulnerable they are sa mga ganitong klase ng mga tao, ng mga oportunistang mga demonyo na ito. Kaya dahil dun sa efforts ni Pastor Kibuloy, ni PRD ng Laban Kasama ng Bayan at LTF-LCAC, hindi na na-penetrate ng mga hayop na ito yung mga ibang probinsya natin na mga liblib. Kaya nga ito nakasuhan dahil tinakas na ito yung mga estudyante sa isang bundok. Kaya nakasuhan at ito ay na-guilty at nalaman na may kasalanan itong aling ito dahil parang kinidnap niya yung mga bata May mga magulang naman yan. So ganun ang diskarte nitong mga to. Itong marami ng mga anak, mga magulang, marami ng mga anak palagay ko ang nawalan ng buhay nawalan ng buhay at pag-asa sa buhay. Marami ng buhay na sinira itong mga to. Marami na rin pamilya na winasak ito. Marami na rin mga magulang na pinasakit ang damdamin ng mga ito dahil dinoktrinahan yung mga kabataan na hindi sila dapat nagsasubmit sa kanilang mga magulang. Ganun ang ganun ang doktrina ng mga hayop na yan. Kaya dapat lang talaga matanggal to. Si Arnie Teves nga natanggal sa Congress Dapat matanggal sa Congress ito at hindi lang matanggal sa Congress, dapat makulong ito. Rodrigo Duterte bilang prente ng teroristang grupo na New People's Army UNPA. Ayon sa IP leaders, walang karapatan si Castro na manatili bilang congresswoman dahil convicted ito sa kasong child abuse. Parang walang respeto, bakit nandyan pa rin siya sa Kongreso? Saan pa ni Dato Kausing, malaking pasakit ang dinulot ni Castro at mga kasama niyang NPA recruiter sa kanilang tribo. Diin niya, walang kapatawaran ng gulong
DF ang Namin na marinig yung sa aming hinaing na matanggalan siya, mapaalis congresswoman sa ating bansa or kasi parang iba talaga sa aming customary law kasi parang wala nirerespeto yung law namin. Deklarado bilang persona non grata ng tribong Obabanuvo si Castro at iba pang leftist lawmakers. Bukod kay Castro, convicted rin sa kasong child abuse si former Bayan Muna representative sa Toro Campo. Ang kaso ay nagugat sa insidente sa Talaingod noong 2018 kung saan dinukot ng grupo na Castro Campo ang 14 na minor de edad mula sa Salugpungan School. Ayon naman kay Attorney Israelito Ang makakita, congresswoman, nandukot ng mga bata, 14. Ang anong klaseng kongreso meron tayo? Para pauwi mo pang hayop niya. Ako, the moment na diniklara na ng korte na guilty to, kahit meron silang motion, puta tatanggalin ko talaga to eh. Pero hindi eh. Kaya kita mo, sunod-sunuran sa gobyerno. Kasi pwede talaga siyang tanggalin ng kongreso. Hawak din talaga si Castro sa leeg. Tatanggalin kita o gagawin mo yung mga gusto kong gawin. Siyempre, ano ba gusto mong gawin? Kanain yung mga Duterte. Ganun ba? Yun din ang gusto ko eh. So, ano tayo? Kumbaga, okay tayo dyan. Goods tayo dyan. Ganun yan. Ganun ang usapan nila dyan. Yun, na sinamahan ng IP sa paghain ethics complaint, dapat may aksyon ng Kamara sa reklamo. Ano sila ng ethics complaint sa ibang mga mga members of the House. Pero dito sa may kasong kriminal na guilty, beyond reasonable doubt, wala silang magawa. Kakapal ng mukha. Tama ng IP sector, kahit may apilama kaliwang mambabatas, dapat rin anitoryon na isa lang sa investigasyon ng kongresista. Nakikita naman namin at natin na convicted na siya sa regional trial court and even if it is on appeal before higher courts, but the administrative aspect of the crimes that she committed should be likewise under investigation. Umasa naman ang tribo Talaingod na pakikinggan ng gobyerno ang kanilang hinaing at mapigilan sa pagtakbong senador si Congresswoman Franz Castro. Kahit naman tumakbo senador ang hayop na yan, wala rin namang mangyayari sa buwisit na yan eh, hindi ba? Pabayaan na natin. Pero ang gusto lang natin at least, matanggal na siya sa matanggal na siya sa yung kanyang posisyon bilang kongresista. Yan? Kailangan matanggal na yan siya para at least tayo. Kahit paano mawala naman yung mga insurgents diyan sa Kamara, hindi ba? At matanggal na rin yung mga insurgents diyan sa buong Pilipinas at sana lang talagang at least yung mga natin, yung mga kupal na mga may mga bago kasing tumatakbo ngayon eh. May mga bagong tumatakbo ngayon mga bossing na mga kapalit nila. Kasi madami yan noon. Pero ngayon, ilan na lang yan? 4 na lang. Kaya make sure, mga bossing, ng mga iboboto nyo sa party list, it's either Ipanaw, PPP, yung Bisaya Gyud, at saka, ano pa ba? Yung mga natin? Ano pa ba yung ating mga dapat na iboto ng mga party list? Yan ang panatero, walang inuurungan.